Hello for today's video. May video na naman tayong bago. Ayan. So, pumunta nga po pala ako sa palengke at bumili ako ng atay, manok. Ayan, manok na naman. At paa ng manok. Ayun. So, hindi na pakita yung paa ng manok dyan. Eto, naghiwa na nga po pala ako ng bawang dahil wala po tayong sibuyas at nakalimutan pong binilihin dahil iniisip ko kanina tatlo pa yung sibuyas ko. So, hindi ko na nga po pala nabidyohan yung mga naganap kanina. So, bale alam nyo naman po yung pag nagbablog is puro cut hanggang sa umikli ng umikli, 'di ba? So, dito po pala is talagang nagbalat po ako ng isang buong bawang dahil masarap po siya pag buong bawang ang ilalagay. So, kahit wala po siyang sibuyas, pwede naman po siya nun. Choice nyo po yun. So, bumaba po nga po pala ako dahil nagputpot na ang basura. So, ayun, nakat na siya. Bumaba ako, tas nakat naman ako. Sinabihan ko naman po yung isa na may ginagawa ako dahil nga oras na po nga dyan. Dahil, ewan ko ba, in the morning na routine ko is talagang, lagi kong unang-unang tinitignan is magsasaing muna ako sa rice cooker namin ng kanin. Tapos, susunod is maglilinis. Tapos, susunod is pupunta ng palengke, tapos maglilinis ng bahay. Yun po yung mga routine ko, tapos dun sa aso ko. So, bali nga po pala sa mga dog lover is talaga na ganon yung pag-aalaga. Kailangan na may maintain mo yung pag-aalaga ng aso at pag-aalaga ay paglilinis ng buong bahay. So, dito na nga po pala is hiniwa-hiwa ko na yung atay ng baboy dahil nga po pala para sa aking aso. Ayun, kasi yun nga yung talagang kinakain ng aso ko, 'di ba? Siya napaka ng pagkain niya, pero kami kumakain talaga kami ng tuyo lang at saka itlog. Hindi ko alam kung bakit ganyan siya katindi. Ayun, yung atay kasi, paborito po ng aking, ang aking aso. So, dito talagang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pasensya na po pala kay braso ko dahil napakalaki ko na ngayon. At saka, mahirap po pala yung ganito, yung nag-e-edit, isang araw, 2 araw ka mag-e-edit. Tsaka, tinitignan mo kung paano kung maganda ba siya sa paningin ng ibang tao, parang ganon. Tsaka yung sa boses mo, kailangan, siya, yung marunong kang mag-voice over. Pero hindi talaga ako marunong mag-voice over. Kung titignan mo po is talagang, akala mo, kaya mo siyang gawin, pero napakahirap po pala talaga siyang gawin. So, kahit maikli lang yung video mo, at saka yung gagawin mo, is sobra, pag nandyan na siya, hindi mo na siya kayang i-voice over, parang namali-mali ka, ganon. Ako kasi ganon minsan nagmamali-mali ako kasi hindi ko talaga siya alam i-way. Minsan naman, kaya ko naman siyang i-way na salita, ganon. Ayan, pumasok nga po pala and then lalabas din ako. Kinuha ko yung pinagkainan niya kasi nagugutom na nga siya. So, sobrang init dyan, guys. Sa mga may edad na, wag po kayo lumalabas. Sa loob lang ng bahay mo na. Pwede nyo na po munang isang tabi yung mga gawain nyo para hindi po kayo na high blood or may mga na-stroke, ganon. Kasi ako kadalasan, sobrang init po is talagang para akong nahihilo, hindi ko maintindihan yung ko, nahihilo talaga, parang umiikot yung paningin ko talaga, guys. Tsaka dito, guys, talagang nagmamadali na ako dahil nagugutom na po talaga ako. Hiniwa ko na rin yung paa ng manok dahil isusunod ko na siya. So, nagisa ko na po pala yung atay ng baboy. Tinanggal ko na rin yung iba kasi uulamin po ng aming aso. Pero pwede namang ulamin ng tao kasi kinakain ko rin naman po yun. Ako lang po talaga yung maselan sa pagkain. Sa totoo lang po, hindi naman po talaga ako maarte, kaso ang problema po kasi simula po nung nagka-acidic ako talagang napakasela na po ng sikmura ko. Sobra po kasing minsan
sobrang bloated ka, yung acidity mo, hyperacidity mo, yung nag-heartburn ka, hindi ka makatulog minsan kasi masakit yung sikmura mo, minsan tumitigas siya, hindi mo alam kung saan ka ano. Tsaka nagkukos din pala pag may mga, kunwari bloated ka at may acidic ka. Kadalasan po sa akin, pag na-stress ako, dun po tumataas yung acid ko. Minsan nahihilo, sakit yung ulo ko. Tsaka marami akong nararanasan na sakit na nararamdaman pag ganun po. Ang tao kasi, pag na-stress po pala, nakakonect po pala sa sikmura. Ayan, pinakain ko na nga po ng atay yung aking aso. Kasi nga, sobrang, hindi ko alam kung ang arte-arte niya, sobra. Ayun po. Minsan, sabi ko nga, ba't ganun? Wala naman akong iniintindi, wala naman na dapat akong problemahin. Pero, minsan dumarating po talaga sa point na stress ka, syempre maraming ginagawa, trabaho, bahay, maglilinis, tsaka yung mga, syempre pag nag-aaral tayo, ayun. Sa totoo lang po, ilang beses ko na rin po nagawa to na nag-working student ako, pero sa ngayon po kasi parang nahihirapan ako. Minsan naisip ko gusto ko na talaga mag-quit, ganun. Kasi, so ayun, minsan talaga, hindi ko alam kasi nung naging 20 ako, 20s ako is okay lang lahat. Parang magaan pa yung katawan mo. Pero pag nag-line of 30 ka na po pala, talaga naman dun mo nararanasan yung iba't ibang nararamdaman sa katawan. Totoo pala yung kasabihan ng mga matatanda na pag nag-line of 30 ka na, dun mo na mararanasan yung mga nararanasan namin. So dito nga po pala is napapansin nyo na lahat ng sangkap at hindi po pala ako gumagamit ng suka, gawa nga po ng yung sikmura natin is talagang napaka maselan yung mga bagay na yun. Ayun, pasensya na may dumaan na malaki ang katawan. Charis! Ayun, sabi ko pakukuluin na lang ng pakukuluin at nang makakain na nga. Dito is talagang yan. Inano ko yung pagkain niya dahil napakainit nga. Ayun, hindi na po makapag-antay yung aking aso. Hirap, natatawa ako kasi ewan ko ba, basta natatawa ako. Sa line of 33 nga po pala, talagang masasabi kong kapag ang mga matanda ay nagtaon na ng ganito, iwas-iwas na sa yung mga kinakain na bawal, yung mga ganon. Kailangan nakaka-maintain lang yung mga kinakain natin na ayan sumasayaw pa ako dun grabe siya kala mo naman magaling sumayaw, kaliwat kanan naman yung niya paa. So dito hinahalo-halo ko na dahil talagang sabi ng aking sikmura ay talagang gutom na. Ayun, maliligo na nga po pala at dahil na-cancel po ang kanyang hindi ko alam kung ano yung sinasayaw ko dyan. Basta ako, sumasayaw ako dahil nga patapos na yung yan. Kumukulo na rin, ayan. Oh my God. Inaamoy-amoy ko na rin yan dahil talagang gutom na akay. Talagang, alam niyo pala yung minsan pag nag-aaway kayo talaga nga naman tumataba ka, no? Ayan, dinagdagan ko pa nga po pala ng konting toyo dahil nga kulang yung lasa. At dito nga po pala talagang magwawalis muna talaga ako dahil kunwari lang, may papakita lang ako sa video na concern ako dito sa bahay na tinitirahan ko. Tsareng! Ayun, sabi ko nga sa ko is talagang kumain na siya talaga sabi niya hindi na daw muna siya kakain. Dahil hindi po pala siya pwedeng pag day off kasi ganyan yung ginagawa namin, talagang nagluluto kami para may masmasan kaming ayan.
Nagpa-passion naman ako dahil malapit nang maluluto talaga yung ano ko. Tanggal pa yan. Sabi ko nga dito, yan. Kunwari lang yan, guys. So, for today's video, ito na nga po pala siya. My God, kumukulo. Ay, sarap! Ayan, diba? Ang sarap niya. Nakakatakam na po pa talaga siya. So, dito nga po pala is talagang kakain na ako. Ito na. Pak! Ayun. Sa gutom ko, ayan na siya. Paanong manok at atay. Pero pinapakain ko pa rin siya. Ayan, tara, kain po tayo. Sarap. Kinikilig-kilig pa ako niya na, pero talaga nga naman. Masarap po pala pagluto talaga. Ayan. Ang taba ko na, grabe. So, for today's video, salamat po sa mga nanonood sa aking video at kahit wala po siyang kwenta, bye-bye! Bukas ulit!